ang Pilipinas po ay tinaguri ang bullying capital of the world. The most recent CPLM 2024 report shows that the Philippines has the highest bullying rate in Southeast Asia, with 50% of our grade 5 students reporting being bullied at least once a month. Bullying is not a trivial matter. Napakarami pa rin insidente ng bullying ang naitatala sa ating mga paaralan taon-taon. In effect, the dignity, safety, and mental well-being of our students, sa maraming pagkakataon, ang mga biktima ng bullying ay nakakaranas ng takot, pagkapahiya, at pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Ito ay bagay na direktang nakakaapekto sa kanilang pagkatuto at kinabukasan. Kaya mahalagang tanungin po natin, are the current measures under our Anti-Bullying Act of 2013 strong enough to deter bullying? If we truly want to create safer schools, we must seriously consider strengthening accountability and proposing stiffer penalties for those who repeatedly engage in bullying. Hindi natin layunin ng kinatawang ito na basta lamang po magparusa. Gusto lamang po natin ipakita sa mga batang mag-aaral na walang puwang ang bullying sa ating mga paaralan. The protection of our learners must always come first. Ang hangarin po natin ay simple, ngunit napakahalaga. Ang bawat paaralan ay dapat maging ligtas na espasyo para sa bawat batang Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Chair, and I look forward to a fruitful discussion today. Maraming salamat, Senator Erwin. Senator Raffy. Thank you. Good morning, Mr. Chair, Senator Bam Aquino, Senator Erwin Tulfo, and to our resource persons and guests for today's hearing. Ilang buhay pa ang masasayang bago tayo umaksyon. Ilang mag-aaral pa ang kailangang masaktan bago natin solusyonan at tuldukan ng luma at lumalalang problema sa bullying. Just this weekend, another mother reached out to my office to appeal for help. Ayon sa kanya, nagpakamatay ang kanyang anak na may kapansanan mula sa 4th floor ng Quezon City Memorial High School. Bago po nito, ang bata daw ay nakararanas ng pambubuli at panoorin po natin ang video. Ako po ang nanay ng isang grade 7 student at isang PWD na may seizure disorder na tumalon mula sa 4th floor ng Quezon City High School noong March 6, 2026 at ito po ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Batay po sa aking nalaman, nakaranas ang aking anak ng bullying sa loob ng paaralan. Bilang isang ina, nananawagan po ako sa inyo, Senator Raffy Tulfo, na sana ay matulungan nyo kaming magkaroon ng malinaw at patas na investigasyon upang masagot ang aming mga katanungan tungkol sa pagkamatay ng aking anak. Hindi lamang ito para sa kanya, kundi para hindi na ito mangyari sa iba pang mga batang nag-aaral sa paaralang iyon. As of today, wala pang nilalabas na official statement ang Quezon City Memorial High School at tatanungin ko mamayang DepEd kung may masusing investigasyon na sa kasong ito. Ayon sa initial police report ng QCPD, nabawian ng buhay ang bata dahil sa pagkahulog. Pero ayon sa kanyang nanay, may previous incidents of bullying na malamang nag-udyok sa kanyang anak na tumalon. Aside from these recent incidents, marami pang cases ng hindi lang school bullying, kundi pati mismong Commission of Criminal Acts. Number 1, Basilan, mauling incident o pambubugbog. Isang grade 10 student ang binugbog ng 2 kaklase sa Basilan National High School, Isabela City. The victim was heavily injured and was brought to the hospital. Number 2, Moonwalk High School, Parañaque, stabbing of a 15-year-old student inside the classroom with the use of a knife illegally brought inside the school premises. Maliban dito, may mga cases pa ng bullying kung saan nauwi sa pagkamatay ng mga biktima. Meron pa po isang video, Mr. Chair, if you allow us.
lumalala yung bullying. In fact, marami ng insidente ng suicide sa mga estudyante. It's either binubully sila ng kanilang kapwa estudyante or binubully sila ng kanilang katanda sa kanila. Madalas mangyari yan. Opo. Hindi nakakarating sa school. Pumunta ako sa school. Tapos, hindi ko nagustuhan yung mga sinabi nila doon. Nangyari daw po kasi yung insidente po noon bago po siya pumasok ng school. Magwawan po ng pasado po, sinalubong na daw po siya ng saksak. Sa loob po ng school po, sa Moonwalk National High School po. May inggitan daw po dahil sa makeup. Sabi po, kasi nanghiram daw po nung makeup, nagalit yung suspect. Basag po yung labi po nito po ni Jose at may black eye po sa kanang gawi po ng kanyang mata. No? At may mga ilang sugat pa po sa kanyang noo. Pare po yun sa loob ng eskwelahan. Sabi nila, recess po yun. So parang busy din po sila sa pag-snack ganon. Kaya di daw nila yun napansin, ganon po. Sino-sino na po ito mga nambubuli sa kanya? Classmate po. Mga classmate po niya. Tapos yung So ibig sabihin marami. mga classmate, tapos yung teacher pong nagsabing hindi daw po siya makaka-moving up sa harap ng mga kaklase niya. Tapos nung malaman po niyang ninakaw po yung pera niya, tapos iniwanan po niya yung bag niya sa uniform niya. Pagbalik po niya, nakalagay na sa basurahan, tapos ginagawa pong basahan kasi hindi ka na niya makakagraduate pala. Tapos nung hapon po yun na po yung nadatnan namin. Sa 7th floor po yung bike niya, sir. Wala ho bang pressure siya natatanggap? Sorry po mula sa inyo. Meron ho ba siyang nililigawan? Wala rin po. Kasi po meron naman dahilan kung bakit ang isang tao ay magpakamatay. Usually, depressed. Wala, kasi sir kami nakikita talaga bilang magulang na motibo na gagawin talaga ng anak namin. Sir, hinimatay po ang anak ko, nagsuka po sir. Hindi po nila dinala po sa hospital. Sagutin po nila sir kasi 9:30 AM po nangyari. Kundi pagkatapos lang ng recess, saka daw po nagsabi estudyante na nabugbog yung anak ko. Trending sa social media ang video ng pananapak ng isang babaeng teenager sa Capo Dalagita sa isa umanong public restroom. Mr. Chair, nakakabahala na talaga ang sitwasyon. Despite the existence of the Anti-Bullying Act of 2013, we are faced with this reality. These videos show what is happening on the ground, and current numbers are not lying either. We remain as the bullying capital in the world, like you said earlier, Mr. Chair, with 1 out of 3 Filipino students being bullied every day, from 1,158 cases in 2013 when we passed the law to an alarming 20,000 plus cases in 2018. Imbes na nakatulong ang batas, tumaas pa insidente ng pambubuli. We are utterly failing. Anong ginagawa ng DepEd? Saan nagkukulang ang batas? Ayon sa EDCOM2, kulang na kulang din tayo sa guidance counselors. We have only 4,069, samantalang merong 27 million students sa elementary at high school based on DepEd's 2025 data. Ibig sabihin, malayo tayo sa ideal rate na 1 guidance counselor to 250 students. Kailangan pa natin ng 50,000 additional guidance counselors to handle psychosocial problems of students, especially cases of bullying. In other words, it is not surprising why many cases of bullying are left unresolved or unsolved or not even investigated. Tinanong po natin ang ating mga kababayan kung ano po ang sa tingin nilang problema at maaaring solusyon. Mula sa 1,900 reactions, karamihan sa mga magulang, ito po ang suma total ng kanilang sinabi at tumutugma sa mga proposed amendments na nakapaloob po sa ating filed Senate Bill number 441. Una, sabi po ng mga magulang, nung kami po ay nanawagan sa social media account namin para tanungin sila kung anong sa palagay nila ang magandang solusyon sa problema ng bullying. Sabi nila, palakasin ang pagpapatupad na batas. Dapat lahat ng schools ay may klarong anti-bullying policy at dapat minomonitor ng DepEd. Number 2, mas mahigit na parusa sa mga schools na hindi agad umaaksyon sa mga bullying cases. Number 3, CCTV sa bawat classroom at sa mga common areas upang matakot ang mga batang gumawa ng pambubuli sa loob ng classroom
at may ebidensya kahit hindi na ito reported ng biktima. This will also provide actual and credible proof of what transpired at hindi nababaliktad ang kwento para sa parehong proteksyon ng students at ng guro. Ito ang pinaka-importanteng nakapaloob sa aking panukalang batas. Number 4, mandatory trainings and seminars sa mga teachers at magulang. Dapat may masusing pag-aaral ang mga PTA kung paano mag-handle ng bullying cases. Ano ang mga red flags at kailan dapat mag-intervene. Dito dapat magpo-focus ang PTA at hindi sa mga fundraising contributions. At gawin din itong online para sa mga nanay at tatay na OFWs. Number 5, mandatory counseling at psychological support. Importante magkaroon ng sapat na guidance counselors upang magkaroon ng mandatory and regular counseling at psychological support sa mga bata. Huwag na natin hintayin magkaroon ng insidente. Magkaroon dapat ng ugnayan ng DOH para mabigyan ng roving psychologists ang mga school in the absence of guidance counselors at magkaroon ng mandatory counseling. Kagaya ng programa ng NCMH. Pero sa kasalukuyan ay voluntary lang ito. Gawin sana natin itong mandatory, Mr. Chair. Number 6, paigtingin ang Good Manners and Right Conduct or GMRC. Dapat maisali sa curriculum ang pagtuturo ng mga core values kagaya ng kindness and respect. At hindi lang nakafocus sa mga academic subjects. Minsan, dito pa nagsisimula ang unhealthy competition sa mga students at nag-uudyok ng pambubuli. I highly recommend the integration of age-appropriate anti-bullying education as part of GMRC. Number 7, added security in schools. Kung kulang ang sariling security personnel ng mga schools, mainam sana na magkaroon ng memorandum of agreement ang DepEd at DILG para may roving police officers na nag-iikot sa labas ng mga paaralan. Kasi sa ngayon po ang nangyari, Mr. Chair, mga tanod lamang. Pag mga tanod, hindi po kinakatakutan ng mga estudyante yan. Versus kapag nakita ng mga estudyante sa labas ng kanilang eskwelahan, may mga pulis na nakapost at naka-uniforme, at least kahit papaano it will serve as a strong deterrent. It will somehow make difference when children have awareness of the presence of persons in authority para alam nila meron silang katakutan. And finally, effective anonymous reporting system. Kailangan magkaroon ng anonymous reporting system na tutugon sa reklamo ng bullying without compromising the reporter's identity and safety. Mag-coordinate dapat ang DICT at DepEd para ma-integrate ang AI technology sa pag-develop ng anonymous reporting system. Mayroong telesafe hotline ng DepEd, pero mukhang hindi naman po ito effective. Hindi man lang madaling i-memorize ang numero. 0945-175-9777. Ang hirap i-memorize, ang haba. Gawin na lang natin ito 3 numbers lang na madaling i-dial or dial 67. Dahil yan ang mga numerong alam ng halos lahat ng bata ngayon. At dapat itong hotline nakapaskil sa bawat classroom na visible sa lahat ng mag-aaral. Mr. Chair, I will ask the DepEd further questions later, but I thank this committee, Mr. Chair, for taking up this very pressing issue on school bullying. This is not the first time we are discussing bullying. We already have an existing law. Pero bakit walang pagbabago at mas lumala pa ang sitwasyon? The time to answer these questions is now. There's no better time to act than now. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Senator Raffy. Doon po natin makikita, Mr. Chair, na itong anti-bullying act natin ay walang saysay. At kailangan na siguro talagang reviewin ho ito, palitan. Imagine that, 3 beses pa ho pala lumabas yan, tsaka tayo kumilos. Kung hindi pa nag-viral, paano po kung yung bully mahina-hina ang loob at kinitil niya yung sariling buhay niya kagaya ng kwento ni Senator Raffy? Paano ho yung ganun? I mean, may problema ho talaga tayo, di po ba? Lalo na ho kayo dyan sa Region 1. Kailangan pa bang ibang section ang kumuha? Tapos ginawang content? Masaklap pa noon, ginawang content po eh. Wala man lang nakamonitor sa inyo dyan sa Ilocos Sur, sa DepEd Region 1, sa PNP, MSWD, Narbacan, wala kayong nagawa. Imposible hindi nag-viral ito, PNP. Kayo, narinig na natin yung action ninyo, tinawagan ninyo ang school, di ba?
Kayo ho sa PNP, kailan nyo nalaman? Anong aksyon ho ito? Anong ginawa ninyo? The Honorable Chair, sir, and the respected members of the Honorable Committee. Yes, sir. For the record, sir, nalaman po namin ito nung nakita po namin yung video that was already February 19, sir, nag-viral na po. And it happened a day before February 18. Ngayon, sir, nung gabi po ng February 19, nakita po namin yung video. And then, as the Provincial Director of Ilocos Sur Police Provincial Office, I immediately called the officer in charge of Narbacan Municipal Police Station to look into this matter because it involves children. And we have established a process po section in the municipal police stations, which is the Women's and Children's Protection Desk, na sila pong magkikater sa mga insidente na ganito po. Although it is bullying, it is still entails children. That is why we have to investigate and to inquire on this matter. So nung nung nag-usap po kami ng aking OIC po, ay nasabi na rin po niya na nalaman na rin niya, and he has already directed the Chief of the Women and Children Protection Desk section of Narbacan Police Station to coordinate with the school as well as the as well as po si Ma'am MSWD para po mag-imbestiga na po ito, sir, kasi very alarming po ito, sir. That was February 19 gabi po. So yun po ang unang pagkakaalam namin, and we have taken that action. And then the following day, sir, first hour in the morning, together with our MSWD, the Chief of Police, and then our po WCPD personnel, nagpunta na po sila po sa Kinarayan Elementary School to inquire on that matter, and that unfortunate incident. Those were our actions taken, sir. And then series of actions taken na po in coordination po with our MSWD and the PNP, sir. Kayo sa MSWD, ganun din nung mag-viral na tsaka kayo kumilos? Ang question ko lamang ho kasi dito, paano kung mahina-hinahulog ng mga bata na involved, yung mga usong-uso ho ngayon, di po ba? Taking their own lives, lalo mga kabataan. Kailangan pa mag-viral? Wala kayo na monitor? Maliit na bayan lang naman ho yan. Maliit naman na lugar na yan. Hindi nyo na monitor yan? O MSWD? Good morning, Mr. Chair. Bale po, hindi po kasi yun na-report po sa amin at hindi po kasi namin nalaman yun. Wala po. kayong mga social media sa MSWD? Wala na Facebook? Wala? Meron po, Mr. Chair, Meron pero din. hindi po kasi na lumabas kaagad po. So, nangyari po yun nung February 18 po. So, nung pagkapalabas po ng video po na yun nung February 19 po, yun po yung kinaumagahan po, saka po kami nag-action po kaagad. Kasi hindi po kasi ni-report ng school po sa amin yung incident Yan po. nga po yung Although, problema. Reactionary ho tayo, Mr. Tolentino, Aquino, because nandun Pero yung prevention na sinasabi na hinahanap natin, wala. Yung tanong ko, yung isa pang tanong kanina ni Senator Bam, ito ho ba, pag nabalitaan ninyo, pinapatawag ninyo ang parents, attorney request, so ano ba talaga ang SOP dyan sa DepEd? Pinaubaya ho namin sa inyo ito na kayo ho mag-implement nito, mag-execute nito. What's happening? May bully. So, nabully ako ngayon. Ako nabully ho ngayong umaga. Naalaman ni teacher, anong action? Psychosocial, patawag sa guidance. Bakit hindi patawag agad yung parents na nang bully sa akin, parents ko, para kausapin? They did that sa ibang bansa po. Kaagad pinapatawag ang magulang, lalo sa public schools, para masabihan na warningan niyo yung anak niyo kung hindi merong kaakibat na parusa. Ano ba talaga ang proseso, Attorney Requesto? Thank you, Mr. Senator. Yes po. So, aside from the fact na binibigyan po natin ng psychosocial support po yung mga bata natin, any learners affected po here, we also ask for the parents to come in naman po para ma-discuss na kaagad po yung incident po. Mr. Chair, pwedeng Yeah, maki-interject. go ahead. Mr. Chair, We'd like to acknowledge Senator Gatchalian, Yeah. Senator Rafi. with the indulgence of Senator Erwin. Yeah, marami nang ganung insidente ng pambubuli. Sabi nga natin kanina, nagiging bully capital of the world tayo. Suggestion ko lang sa PNP and DLG and DepEd siguro, yung sinabi ko kanina, is it possible, doable, feasible na yung PNP
tutulong at magposte ng mga uniform policemen sa bawat eskwelahan? Because that would be a very strong deterrent. Kasi kahit na sino estudyante mabubuli pag nalaman o sa labas may pulis. Pag may ginawa kaming kalokohan, dadamputin kami, etc. Hindi ba naisip yan ng DepEd? Is that something na pwedeng gawin siguro? Sir, Kasi sa ngayon kasi tanod di ba? Alam ko sa opening ng school, yung DILG magpapadala ng mga pulis. Opening lang yon. After ng opening, kinabukasan, tanod na. Ano nagagawa ni tanod? Hindi kinakatukutan ng mga estudyante ng tanod. Pero pag pulis, naka-uniforme, respeto yung mga estudyante one way or the other. Tama? Is that something doable? Regular na, hindi yung one time, big time. yes, sir, the Honorable Chair, sir. Thank you very much for that comment, sir, and we'll abide by that one, sir. And actually, sir, after the incident, sir, we have already strengthened our police presence in schools. I have directed all chief of police to coordinate with all the school heads in all schools in the whole province of Ilocos Sur from Not only in Ilocos, Mr. Chair, no? Yes, I sir. mean, what I'm trying to say is nationwide na, siguro yung DepEd, gagawa kayo ng MOU with the PNP o DILG. Now, nationwide. Nakikita ko nga dyan, Mr. Chair, Senator Erwin, 7-Eleven, binabantayan ng mga pulis na uniforme. Ano meron 7-Eleven? Ilang 7-Eleven ang daanan ko, may mga nakatayong pulis. Yan pa kay eskwelahan at mga batang estudyante ang poprotektahan. So, siguro pronto kilos na tayo, ano? Diba? If I may, Mr. Chair, Senator Tulfo, for this po, we have had initial discussions already with the PNP last year po. So we met with them to discuss possible, yun nga po, yung MOA or MOU to strengthen po yung partnership with the PNP with regard to this po. Thank you, Senator Erwin. Thank you. Let me just add, Senator Bam. Ito pong Section 12 na revised IRR ng anti-bullying po natin. Nakasaad ng aksyon ng disciplinary authority gaya ng investigasyon ay magsisimula lang. Tama po ba, attorney? Magsisimula lang kapag may nag-file ng complaint o nag-file na yung estudyante ng complaint. Pero pag hindi nag-file, which alam natin yung nabubuli, hindi nagre-reklamo dahil natatakot na resbakan siya bukas, bubugbugin na naman siya, kaya walang complaint. Bagamat may nagsumbong sa teacher na kaklase o ibang section, ma'am, si ganito binuli. Wala pong aksyon. So hindi siya proactive, attorney. Hindi po malinaw na pwedeng, di ba pwedeng mag-initiate na ng motu proprio na investigasyon ang teacher o ang eskwelahan kapag may nagsumbong bagamat yung biktima hindi nagpapile ng complaint. Ayon dito sa Section 12 kasi ng revised IRR ng anti-bullying, Mr. Chair, kailangan mo nang may sumbong, may complaint. Kahit na may na-witness ng teacher, kahit na may nagsumbong na ibang bata sa ibang section, hindi kikilos, hindi gugulong. Yun ho ang kailangan natin gawin. Yes, Mr. Chair, that's what it says doon sa Section 12 na hindi magsisimula ang investigasyon kung hindi magpapile ng complaint ang estudyante na biktima. Kailangan siya muna. So, hindi po siya proactive, Mr. Chair. Kaya suggestion siguro, kung may matanggap na po tayo na reklamo, may bulong, may sumbong, may tip, kumilos na po siguro. Di po ba, Attorney Requesto? What do you think? Thank you, Sen Tulfo, for that, Mr. Chair. If I may, siguro to provide clarity as well sa ating revised anti-bullying IRR, meron naman din po tayong what we call yung upstander. So ito yung mga nagre-report po na hindi naman siya yung directly na biktima po. Let me clarify. Kailangan ba merong complaint bago kayo umaksyon or pag may nakita yung mga teacher, they can act on it already? Thank you, Mr. Chair. So for this naman po, provided there are already what we call yung precursor acts to bullying, this is also in our revised IRR po, then we can investigate already. So kung may makita yung teacher, kunyari, yung nakwento ni Mr. Aquino dito, yung teacher may nakitang nangyayari, unang-una dapat tinigil yon, no? Unang-una. Pero pangalawa, let's say, nangyari na, narinig niya, the teacher can act on it or kailangan maghintay na merong estudyante, magulang na mag-complain. Hindi, di ba?
No, Mr. Chair, that's correct. So the teacher themselves can already start yung preliminary an investigation. Fact-finding, Yes, po, yes. fact-finding po. And then si teacher can already report this to yung school head so that ma-actionan na po Okay, kaagad. thank you. Mr. Chair, kasi yung dun sa case na ginawa po namin sa story, yung estudyante po ang unang kumuha ng video. And I believe na monitor po yon ng mga ibang estudyante. May naka-monitor din ibang teacher. Unfortunately, hindi po umaksyon ang school kaagad. Hindi man lang tinawagan kaagad ng atensyon ng teacher yung mga bata. Doon nagka-problema kasi nakunan po ng video ng bata sa cellphone, yung away, yung bugbugan sa classroom. Doon pala, tapos may sabi po ng isang parent, alam ng school na may nangyaring ganun. Parang sinabi lang, oy, wag kayong mag-aaway-away dyan. Ganun lang ho Wala ho yung, wag kayong mag-aaway-away. Yun lang po. Kaya nasundan pa ng pangalawa, nasundan pa ng pangatlo. Sabi ko nga, kagaya ngayon, uso ho ngayon yung mga kabataan natin na they take their own lives. Paano yun kung mahina-hina? Mabuti matibay-tibay po yung loob ng mga bata, di po ba? Mr. Chair, Senator Erwin. Go ahead. With the Senator Tulfo. Senator Rafi. That's why yun sa proposal ko, total ban na lang sa mga cellphone sa mga bata. Kung kailangan nila ng cellphone in school, siguro i-surrender sa teacher. And then pag-uwian, siyempre baka tatawagin mga magulang, tawag sundo, sa kaisoli. And then number 2, maglagay ng CCTV sa bawat classroom. Is that doable? Sa lahat ng sa loob ng campus? That will prevent or will be serve as a deterrent. Tama? Am I making sense to you? Mr. Chair, to Go ahead, respond Attorney to- Requesto. Yes po, to respond, Sen. Tulfo po. This actually aligns also with yung piniprepare po namin na policy on the safer and more secure learning environment po. So in that policy we are crafting, it aligns po with yung suggestions po ninyo, Sen. Okay, Well, isa pang suggestion. Go ahead. Sa PTA, ako mainit ang ulo ko dyan sa PTA na yan Time immemorial palagi nagsusumbong yung mga magulang. Imbis na pag-usapan yung academic performance ng mga bata o yung o dili kaya yung pambubuli sa mga anak nila, puro project. Kulang na lang, ilagay ang flood control doon sa loob ng eskwelahan Hindi nga totoo, sir, Mr. Chair. Puro yan, walang, I swear. Every single year, pag nagpatawag ng PTA si principal, first agenda nila ay anong pwedeng i-project dito? Electric fan, walang kamatayan na electric fan. Imbis na yan pag-usapan yung how to prevent bullying in school. Maglagay ng mga telephone number, cellphone number na madaling tawagan. Pag merong kayong alam na binubuli dyan, call this hotline. O punta agad kay guidance counselor. Diba? Wala kayong mga ganun Wala, diba? Pustahan tayo sa PTA. Pumunta ka na ngayon sa PTA. Pinag-usapan project. Totoo, Mr. Chair. Every single PTA meeting, walang palya. Talagang project ang pinag-usapan. Ito ma'am, gusto kasi natin zero bullying policy, di ba? How do we go from bullying capital to zero bullying policy? So unang-una yung preventive, di ba? Mahalaga yan. Dapat alam ng mga tao na hindi dapat to ginagawa. May mga bata dun sa video, nakatingin lang habang may kaklase silang binubugbog. Dapat hindi ganun yung kultura natin. Yung kultura dapat natin, we step in kapag merong, di ba, Senator Erwin, Senator Rafi, pag may inaapi, we step in right away, di ba? Kapag may napeperwisyo. Unang-una. Pangalawa, yung penalty. Kung walang penalty kasi, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Now, of course, the right penalty for the right offense, no? Dapat may ganong klase yon. And dapat mabilis. Hindi pwedeng umabot ng ilang linggo. Dapat alam kaagad natin pag may nakitang ganyang klaseng activity or ganyang klaseng violence, karahasan, dapat agad-agad may action tayo, no? So, this is what we need to see, no? And then yung parents, the parents need to be involved here. May nag-suggest online na baka daw yung magulang kailangan rin i-penalize kapag yung mga anak bully. Hindi ko alam kung pabor po kayo doon. Pero may nagsabi, dapat yung magulang kasama dito sa ipe-penalize. Hindi mo naman pwedeng isuspend o i-expel yung mga magulang. Pero, di ba? Meaning, it's a shared responsibility of everybody kapag may nakikita ho tayong ganito. Now, alam ko may mga preventive measures kayo na pag-uusapan, pero hindi ho ba parang kulang?
Parang kulang pa eh, no? Ano po ba and we will get to Miss Bermundo later, no, yung kanilang ginagawa sa Batasan Hills. Pero at your level sa national, sapat na po ba yung bagong DepEd order? Sapat na po ba yung hotline? Is that enough or ano po bang hinahanap ninyo para ma-address natin tong problema? Mr. Chair, Ah, pwede yes. mag-sing. Tama ka, Mr. Chair. Dapat may parusa sa mga magulang. When I say parusa, siguro community service. Siguro sila maging janitor sa school. Sila maglinis sa school. Silang gagawa ng mga kung ano mga project sa school. Ito mga magulang na yung mga anak nila, hindi nila kayang pigilan at nambubuli palagi. So para pag uwi ng bahay, yung magulang, papagalitan yung anak na nambubuli. Paparusahan din niya. Ay, For me, it will work. Am I right, attorney? Attorney, go ahead. Thank you, Mr. Chair, Sen Tulfo. First, siguro po, I'll respond to yung mga points po that you mentioned po. With regard to yung parang encouraging po our students to report, to be more active po, what we're doing at the national level and cascading naman po to our field offices is to provide capacity building, not just for the teachers but also our learners po, so that we can encourage yung pagiging upstander po nila such that they step in and intervene and report. Sorry, upstander. Yes po. Hindi lang bystander, no? So pag bystander, nanonood lang, kapag upstander, may gagawin ka, poprotektahan mo yung mga napeperwisyo. Tama po ba? Is that the meaning of upstander? Yes po, that's correct po. Also po to encourage yung help-seeking behavior po, such that hindi na lang po parang to encourage our students to report yung mga incidents po na nakikita po nila. So that's on the capacity building portion po. With regard to yung sa parents naman po, we are currently crafting a program po for the parents kasi nga po we recognize the insights nun sa EDCOM2 report that are saying that we need to capacitate din po yung mga parents more in terms of the prevention of bullying po. So currently po we are crafting a program so that we can help yung ating mga parents po to be able to identify yung red flags, to be more present po sa Well, yung isa lang i-raise ko rin, no, marami sa mga bully, may nakikita rin silang behavior sometimes, no, sa mga magulang nila na hindi maganda, ginagaya nila. 'Di ba? So, anyway, kailangan sigurong pag-isipan 'to kasi baka naman sa bata mag-retaliate sa bata yung mga magulang, no? So we have to check. Let's see. But definitely mahalagang involved sila, no? Involved sila. Of course, may mga magulang naman na mababait talaga, maayos yung mga anak. Sometimes ganoon talaga yung behavior. Pero alam ko may pag-aaral, 'di ba? Na tama ba 'to, Miss Riz? Yung mga bully, usually meron silang minomodel na behavior sa mga parents nila, sa mga nakikita nila, kaya nagiging ganyan rin yung kanyang disposisyon, no? Sige, Senator Tulfo. Pahabol ako, Mr. Chair. Matanong ko lang si attorney. Sabi niyo, marami kayong mga programa, mga... Other groups to speak also. Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. To our chairperson, Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV, Senator Rafi Tulfo, our resource persons, guests, fellow Filipinos, magandang umaga po sa ating lahat. First, I would like to express my sincerest gratitude to the chairperson for calendaring and hearing the privileged speech I delivered last week. Thank you, sir. Maraming salamat po sa pagbibigay oras sa pagkakataon upang talakayin ang usaping ito. Ang kinatawang ito ay nais magpahayag po ng buong suporta sa talakayan hinggil sa pagpapalawak ng saklaw ng Republic Act No. 10627 o ang Anti-Bullying Act of 2013 at bigyan diin ng agarang pangangailangang tugunan ang suliranin ng bullying sa ating mga paaralan. Yung CCTV na suggestion po ni Senator Tulfo, would you know how much we would need for that? Kaya ba yan ng budget natin, Senator Win? Mr. Chairman, yung mga nakausap ko, well, nung that time, no, yung mga, kasi tumingin rin tayo ng mga best practices. Yung mga nakita naming may CCTV, kinukuha nila sa MOU nila. Kaya naman, pero hindi, of course, hindi, Chairman, hindi per floor o hindi marami, no? At least yung mga critical areas, like yung common areas, at yung mga entrance and exits. So, kaya naman. But of course, in a best case scenario, marami talaga, no? But yung enough to prevent or to at least help them with their disciplinary actions. Pero ang suggestion ko, Mr. Yes, Chair, Senator Rafi.
every room. Kasi yung bullying ko minsan nangyari sa loob mismo ng classrooms. Eh. Mm. And then pangalawa, binibideo pa ng mga estudyante. So dapat yung mga estudyante, ipagbawal na yung pagdala ng cellphones. Dapat isurrender sa teacher nila once they get in the classroom. Isa pa, Mr. Chair, meron ba kayong data na ilan ng mga estudyante nagpakamatay dahil biktima ng bullying? That is getting serious, I think. The numbers are getting higher. They're not getting lower. Attorney, do you have those figures? Yung teen suicide because they're victims of bullying? Thank you for your question, Sen Tulfo. Mr. Chair, if I may respond that currently we're still finalizing and validating yung mga data po natin from the field, but we will submit naman po in the report. So ang tanong ko pala, Mr. Chair, so ano yung plano ninyo? Kasi nandiyan yung data, tumataas eh. Ano yung plano, programa meron kayo para dito, how to solve this problem na tumataas yung suicide sa mga estudyante na nabubuli? I know, aware na kayo, di ba? So ano yung plano ninyo? Thank you, Sen Tulfo. To respond to that po, so we're looking at it from a learner protection standpoint and yung learner well-being standpoint po. So on the learner well-being side, ayun po, na-mention din po ni Sen Win kanina po yung additional school counselor associates po natin. So they will be able to help and give psychological first aid where needed po. Additionally, on the learner protection side, we are capacitating po yung mga learners po natin. And it's not just na parang malaman nila about their rights. So it's also for them to help them po na identify yung mga red flags ng pagbullying and of course yung parang halaga po nila. So we're doing that classroom-based discussion po para talagang it's teachers with the students talaga po to learn about this. Would you agree, ma'am, yung suggestion ko rin kanina na dapat merong child psychologist na umiikot sa bawat eskwelahan para bibigyan ng lecture hindi lamang sa mga guro, kundi maging sa mga magulang, sa mga estudyante na rin. Na para malalaman nung child psychologist na ito yung mga tipong nabubuli na and then it will raise red flag, impormahan agad yung authorities. Is that doable? Thank you po, Senator. For this, I think we support naman po that initiative po. But in terms siguro po of the capacity na ng barangay to be able to do that, parang I guess something that needs to be studied further po. Additionally, what we do din po since ayun nga we have lack of guidance counselors po nationwide, we are also partnering po with NGOs, CSOs, other organizations to provide this psychological and mental support po. Isa pa to, pasintabi sa mga guro. Hindi lamang yung estudyante, kapag estudyante nang bubulihan, kuminsan teachers mismo nang bubuli ng mga estudyante. Pag hindi maganda ang grades, hindi maganda ang performance, hindi naka-recite, inaantok, bubulihin, papagalitan, papahiyain. That happens. Pag walang pambigay ng contribution para sa electric fund, papahiyain. Yun dapat pinagtutunan nyo rin po ng pansin. Are you aware of that problem, ma'am? Sa DepEd. Thank you very much, Sen, for that question and raising that issue po. So we are aware of some cases po that involve po yung ating mga personnel po sa ating schools. Additionally po, just to clarify, I guess, yung sa bullying po kasi natin is peer-to-peer po. So estudyante sa estudyante. No, yeah, well, we're talking about bullying in school. Isama na natin yung pambubuli ng mga taong hindi lang kapwa niya estudyante. Kaya nga, doon papasok yung merong CCTV sa bawat classroom because there were so many instances in the past. In fact, nag-viral pa nga ako dito, Mr. Chair, years and years ago. Talagang sumikat ako ng gusto. Yung teacher, sobrang pambubuling ginawa niya sa kanyang estudyante. Nabaliktad pa si estudyante. And it happens. And it's still happening. So kung meron tayong CCTV, then si teacher, mag-iingat. Diba? Alam mo, yung bata, medyo malikot. Papagalitan, papaluin, papahiyain. Nangyari yan, di ba? So with the CCTV camera in every classroom, that will prevent bullying not only from among the students, kundi maging sa teachers na. Pasintabi again sa mga teachers. Wala na akong mabanggitin. Pero it happened many times. Meron pa nga dyan yung estudyante na bully ng isang guro. And then bandang huli, si estudyante at saka magulang pa niya ang nakasuhan.
Kasi kinampihan ng DepEd si teacher. I still have that case. Di ba? And kasi sabi niya, ang pinag-usapan lang daw natin dito dapat yung bullying ng student to student. No ma'am, bullying is bullying. Pambubuli din mga estudyante, mas matindi nga yung bullying ng teacher eh. Kasi it leads to suicide. Ilan na, 4 na estudyante alam ko nag-suicide dahil pinapahiya ni teacher. Pinapagalitan ni teacher. Di ba? Tapos kuminsan sa social media pa, kinukutsa ni teacher. Mas matindi yun. So dapat in all levels, wag lang sa kapwa estudyante, kundi maging sa teacher. Even dapat pati sa bahay. Kasi, Mr. Chair, kuminsan may mga estudyante, maging sa bahay nila, nabubuli sila mas nakakatanda sa kanila. So dapat pangkalahatan ng tingin natin. Look at the big picture. Wag lamang itong dito tayo. Diba? Yung welfare ng bata as a whole in her community. Yun yun. Thank you, Sen.